Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, ika-10 na sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Bulkang Taal patuloy sa pagbuga ng smog. Publiko pinagsusuot ng face mask. Bulkang Kanlaon humihina na ayon na rin sa PVOX. Pasada Balita. Kantang Bagong Pilipinas kasama na sa mga flag ceremony ayon mismo kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Pamahalaan, posibleng malugi ng 20 bilyong piso mula sa rice tariff cut. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, foreign exchange reserve ng Pilipinas tumaas noong nakaraang buwan. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Israel inilagay na sa global list of offenders. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Adamson University kampiyon sa 2024 Shakey's Girls Volleyball League. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Humihina na ang naitatalang volcanic earthquake sa Mount Canlaon. Ayon sa PVOX, masyado pang maaga para ibaba sa Alert Level 1 ang bulkan mula naman sa Alert Level 2 dahil meron pa itong 19 volcanic earthquakes. Nabatid na meron pa rin itong plume na may taas na 1,500 at ibinubugang asupre na aabot naman sa 1,400 tonelada kada araw. Sinabi naman ni PVOX Director Teresito Bacolcol na kung pagbabatayan ang kasaysayan ng mga naging pagsabog ng nasabing bulkan, kailangan pa rin anya na hintayin ang at least na 2 linggo bago sila makapagpababa sa Alert Level 1. Pasada Balita. Pinangangambahan ng PVOX na masusundan pa ang pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ito'y matapos maitala ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng bulkan noong 8 ng kasalukuyang buwan na 4,397 tons. Ayon kay PVOX Director Teresito Bacolcol, patuloy na minomonitor ng ahensya ang mga aktibidad ng Bulkang Canlaon, lalo na't hindi pa masasabi kung kumakalma na ito o lumalala pa ang sitwasyon. Inihayag din ni Director Bacolcol na ipatutupad na rin sa lugar ang tinatawag na 4-kilometer radius permanent danger zone upang maiwasan ang panganib galing sa volcanic hazards tulad na lamang ng pyroclastic density current o ang pagdaos-dos ng magkahalong abo, mainit na bato at volcanic gas. Pasada Balita. Ilang araw matapos ang pagragasa ng lahar sa Negros Island, nananatili pa ring balot sa lahar ang ilang bayan sa La Castellana, Negros Occidental.
Kaugnay nito, may mga bahagi pa rin ng barangay Biak na Bato, isa sa mga barangay na labis na naapektuhan ng lahar flow, ang lubog pa rin sa lahar. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pagtutulungan ng mga residente at DPWH upang linisin ang epekto ng lahar flow. Habang puspusan din ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang organisasyon sa mga apektadong residente. Partikular dito ang Red Cross na nagpakalat ng 2 water tankers sa bayan ng La Castellana at lungsod ng La Carlota na malapit din sa Bulkang Canlaon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inatasan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang mga government-owned and controlled corporations at mga pampublikong paaralan na isama sa flag ceremony ang bagong Pilipinas Hymn and Pledge. Layo nito na itatak sa mga Pilipino ang prinsipyo ng panibagong pamahalaan na sumisentro sa pagkakaisa ng bawat institusyon ng lipunan. Inatasan din ng Pangulo ang pamunuan ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular ang Presidential Communications Office ng mga siwa sa maayos na pagpapatupad ng mga panuntunan kaugnay sa bagong Pilipinas Hymn. Batay sa RA 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines, lahat ng opisina ng pamahalaan kabilang mga LGU ay may mandato na magsagawa ng flag raising ceremony tuwing Lunes ng umaga at flag lowering ceremony naman tuwing Biyernes ng hapon. Pasada Balita. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino na makisa sa programang inihanda ng pamahalaan sa selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroong iba't ibang programa at mga aktibidad ang inihanda ng pamahalaan sa loob ng 3 araw simula ngayon, Hunyo 10 hanggang Hunyo 12 sa Quirino Grandstand at maging sa Luneta. Gaya na lamang anya ng paligsahan ng pagluluto ng mga pambansang pagkain, libreng concert sa gabi at tiyangge ng mga lokal na produkto. Hinikayat pa ng Pangulong Publiko na iwagayway ang mga watawat upang ipakita ang buhay at kasaysayan ng Pilipinas. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, posibleng malugi ang pamahalaan ng 20 bilyong piso ngayong taon sa 15% bawas taripa sa bigas. Ito naman ang inamin mismo ni Finance Secretary Ralph Recto, ngunit kanyang iginiit na maaari itong mabalanse sa pamamagitan ng pagbaba ng inflation na maaaring magresulta naman sa pagbabawas ng interest rate. Nilinaw din ni Secretary Recto na panandalian lamang ang pag-aproba sa tariff rate cut at layo nitong matiyak na may puhunan para mapataas ang pagiging produktibo ng mga magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, patuloy silang mamumuhunan sa mga magsasaka, irigasyon, mechanization at post-harvest facilities ng sa gayon. Dumating ang oras na hindi na kailangan pa ng Pilipinas na mag-import ng pagkain, partikular na ng bigas. Pasada Balita. Panlilinlang at hilaw na solusyon ang pagbaba o pagpapababa sa rice tariff. Ito ayon mismo kay Senator Amy Marcos, kasabay ng pahayag na hindi ito ang tamang solusyon para ibaba ang presyo ng bigas para sa mga consumer, lalo pat walang konsultasyon ang National Economic Development Authority at maging ang Department of Agriculture at iba pang stakeholders sa rice industry. Binigyan din pa ng senador na ang nasabing hakbang ay pakikinabangan lamang ng mga foreign supplier ng bigas at sisira sa kabuhayan ng mga local farmers na hindi kayang makipagkompetensya sa mas murang presyo ng rice imports. Anya, ang nagdaang pagtapya sa rice tariff ay hindi naman nagresulta sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa mga tinatawag na wet market. Pasada Balita.
Inanunsyo naman ni House Speaker Martin Romualdez ang isang komprehensibong strategy ng iba't ibang sangay ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng bigas. Kasabay ng ilalabas sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na bawasan ang taripang ipinapataw sa mga imported rice. Inanunsyo ito ng leader ng Kamara matapos ang pulong sa mga opisyal ng Departments of Agriculture, Trade and Industry, Bureau of Customs at iba pang stakeholders kasama ang pribadong sektor. Ayon sa NEDA, isang executive order ang inilabas ni Pangulong Marcos upang ibaba sa 15% ang taripa sa imported rice mula sa kasalukuyang 35% upang maibaba sa 29 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Pasada Balita. Pinagsabihan naman ni Senator Amy Marcos ang pamahalaan na labag sa procedure ang pagbaba sa 15% ng taripa sa bigas, baboy at iba pang agricultural product. Ito ang ginit ng senador sa harap ng nakaambang pag-i-issue mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na executive order para sa calibration ng tariff rates hanggang 2028. Ayon sa Presidential Sister, kailangan ng pangkalahatang konsultasyon at sangkatutak na public hearing tuwing may gagawing pagbabago sa taripa. Sa joint statement anya ng mga nasa industriya tulad na lamang ng magsasaka at magbababoy, iginit ng mga ito na hindi sila nakonsulta bago magdesisyon ang pamahalaan. Pasada Balita. Muling pinaalalahanan naman ng isang kongresista ang mga local government unit na buwanang ibigay ang 1,000 peso allowance ng mga solo parents na naninirahan sa kanilang mga lugar. Ayon kay House Deputy Majority Leader at ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ilang katanungan na ang nakararating sa kanya mula sa mga solo parent kung buwanan ba ang pagbibigay ng 1,000 piso ng LGU sa kanila, lalo na sa mga malalaki at mga mayayamang lungsod o bayan. Sa ilalim ng Expanded Solo Parent Welfare Act of 2992 o baka 2022 ito, dapat buwanang bibigyan ng 1,000 piso na subsidiya ang mga low-income solo parent. Malaking tulong anya ito sa solo parent na kakapiranggot lamang ang sahod, lalo't patuloy ang pagmahal ng mga bilihin. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, puspusan na rin ang paghahanda ng Department of Energy sa paparating na El Niño o La Niña phenomenon. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marsigan, noong panahon ng El Niño, ang manipis sa supply ng kuryente ang kanilang problema. Ngayon namang La Niña, ang mga transmission line at distribution utilities ang paghahandaan upang hindi maapektuhan mula sa malalakas na pag-ulan. Malaking problema rin anya sa panahon ng La Niña ang sobrang tubig, kaya't dapat ngayon pa lamang na-check na ang lahat ng transmission lines. Matatandaan sa bawat pag-iikot ni Pangulong Marcos Jr., ipinapanawagan ito sa lahat ng lokal na opisyal na paghandaan ang La Niña. Pasada Balita. Ng himpilan.
Southwest monsoon patuloy pa rin magdadala ng pag-ulan sa western section ng Luzon. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Patuloy pa ring nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa western section ng Luzon. Batay sa datos ng Pag-asa Weather Bureau, nakararanas pa rin ng mga pag-ulan ang ilang lalawigan, partikular na ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at ang Palawan kabilang na ang Kalayaan Islands. Asahan din ng thunderstorms at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Caraga, Davao Region, Eastern Visayas at nalalabing bahagi nito. Pinapayuhan naman ang mga residenteng nakatira sa mga nabanggit na lugar, lalo na ang mga naninirahan malapit sa bundok at mabababang lugar na maging alerto at agarang lumikas kung kinakailangan at sumunod sa pinatutupad na precautionary measures ng local DRRMC upang mapanatili ang kaligtasan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, PNP Highway Patrol Group tiwalang agad ng matutukoy ang mga sangkot sa illegal escorting. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Naglabas na ng bagong disenyo ng Highway Patrol Group vest ang PNP HPG. Kabilang na dito ang uniforme para sa kanilang motorcycle unit personnel. Ayon sa PNP HPG, makikita sa likod ng bagong visibility enhancer vest ang motorcycle number na gamit ng HPG rider na magpapadali sa pagtukoy ng pagkakakinlanlan nito. Agad nilang malalaman dito kung lehitimo o nagpapanggap lamang na HPG ang isang rider. Giit ni HPG Director Police Brigadier General J. Kumikad na isinagawa ang hakbang kasunod ng kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil upang masawata ang isyu ng umano'y illegal escorting ng kanilang mga tauhan. Magugunita na pinakahuling insidente nito ang nag-viral sa Instagram na pagkakadawit umano ng isang HPG personnel sa escort for hire scheme na isinasailalim na ngayon sa masusing investigasyon. Siniguro naman ni Kumikad na hindi kukonsintihin ng kanilang hanay ang mga ganitong illegal na gawain. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, nakatawag pansin na rin sa mga netizen ang kaso ng dalawang empleyado ng Eternal Gardens, Batangas na inaresto ng walang warrant dahil sa reklamo ng isang prosecutor. May ilang netizen ang naniniwala na ang nasabing insidente ay maaring silipin ng human rights body na itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinamumunuan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bumabalot sa nasabing kaso ang ilang issue hinggil sa human rights violation na maaaring maimbestigahan ng tinatawag na super body na binubuo naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at DILG Secretary Benhur Abalos bilang mga miyembro. Sa ilalim ng Administrative Order 22, ang Special Committee on Human Rights Coordination, inaatasan na panatilihin ang mga inisyatibo at accomplishments alinsunod sa United Nations for Joint Program on Human Rights sa aspeto ng law enforcement, criminal justice at policy making. Ang inihain ni Attorney Alexis Oco na administrative case laban kay Batangas State Prosecutor Edelwina Abreu, mga biktimang dahil sa pagpapaaresto sa mga biktimang sina Arnel Alibuso at Marisa San Diego ang maaaring magsilbing mitya upang pumasok na ang super body sa deliberasyon ng nasabing kaso. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, arestado sa labas ng sinilakay na Pogo sa Porac, Pampanga ang isang Chinese national na sinasabing torture master. Nangunguna ang nasabing dayuhan na kinilala ng PAOK
sa pangalang si Wu Lifeng ng mangga at tila namumutla ito sa gutom. Wala namang masagot ang dayuhan nang tanungin kung saan ito nakatira at nagtatrabaho. Tumanggi rin itong kumain at naging ilag sa mga kwestiyon, kaya naman naghinala na mga otoridad at nakita sa kamay nito ang malatatu na marka na madalas namamataan sa mga nagpapatakbo ng pogo. Kaugnay nito, kumpirmadong wanted at pugante sa China ang naturang torture master dahil sa iba't ibang krimeng kinasasangkutan. Paliwanag ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, nag-oobserba si Wu Lifeng at maaaring anya itong nagto-torture at nandudukot pa sa mga pogo. Natagpuan naman ng PAOK sa cellphone ni Wu Lifeng ang 2 patay na Chinese national at duguan ng mga ulo na kumukumpirma pa kung mga empleyado ng pogo. Pagtakas ng mga manggagawa noong unang araw na dapat sasalakayin ang compound ng Porac at mga mamahaling relo. Kaugnay nito, niimbestigahan pa ng PAOK kung si Wu Lifeng ang nagtimbre kaya't napurnada ang unang search operation ng nasabing ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita. Tumambad naman sa mga otoridad ang sinasabing torture room at mga ebidensya ng love scam sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nadiskubre ang mga computer, cellphone, blank SIM cards, mga alahas, hinihinalang shabu at scripts at manuals na nakasulat sa Chinese. Ayon kay PAOK Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz, love scam ang posibleng ginagawa sa establishmento at binibiktima ang mga foreign national mula China, Hong Kong, Taiwan, habang nakita rin na sa paniniwala ang torture room ang mga baton at baseball bat. Nadiskubre rin ang Chinese restaurant, clinic, salon at pharmacy sa loob ng hub na puro may Chinese label. Nabatid na ilan pa lamang sa mga mahigit 40 gusali ang nasasalakay ng mga otoridad sa loob ng 10 hektaryang Pogo Hub. Pasada Balita. Patay na ang engineer na nakalagda sa 37 gusali na itinayo sa lupa ng Baofu Land Development Incorporated sa Bamban, Tarlac. Batay na rin ito sa nakarating na impormasyon kay Senator Sherwin Gatchalian, kaya't naghihinala siya na sa pagkasawi nito, lalo't ito ang nais silang ipatawag sa investigasyon ng Senado hinggil sa scam farm sa nabanggit na bayan. Ito'y dahil gusto sanang malaman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa mismong engineer kung saan kinuha ang tinatayang 6.1 billion pesos na ginamit sa pagpapatayo ng mga naturang gusali. Paliwanag pa ng Senator Gatchalian, ito'y dahil walang ideya ang Anti-Money Laundering Council kung paano nakapasok sa bansa ang ganitong kalaking pera. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad na makakausap si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Congressman Lee, good morning. Johnny Bañez po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga, John. Magandang umaga po sa ating mga nakikinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, unang-una sa lahat, Congressman Lee, ano pong stand natin dito sa nakaambang tinatawag nilang Tapyas Taripa? Well, alam mo, John, naunawaan natin yung pinanggagalingan ng desisyon nito ng ating Pangulo at ng NEDA. Ito ay para may pababa pansamantala o mapababa yung presyo ng bigas para mapagaan natin ang pasanin ng ating mga consumers. Pero bagamat ang ganitong mga polisiya, ang tingin natin dito, ito po ay dapat pansamantala lamang. Hindi po ito dapat na pang long term, ganun katagal. Kasi ang sinasabi hanggang 2028 daw ito. Para sa akin, ito dapat ay pansamantala lamang. Habang ngayon na mataas po ang presyo ng mga bigas, dapat po ito ay
okay po ako dito, no? Suportado po ako dito. Pero una sa lahat, dapat po itong i-monitor talaga at tingnan mabuti. Baka po ang mangyari, ilang grupo lang ang makinabang dito at hindi rin talaga maramdaman ng ating pong mga kababayan. No? So, and then ang isa pa, dahil sabi ko nga, dito po ito pang long term, ang long term solution po talaga dapat ay ang pong pangalagaan po yung ating mga lokal na magsasaka, no? Apo. Ito po ang defense, no? Supporting farmers is a defense against inflation, no? Yan po yung dapat natin gawin, no? Paano po natin itong gagawin? Ano po ang dapat gawin? Yung po mabilis na pagdating ng mga ayuda, mga binibigay po nating mga farm inputs, access sa murang farm inputs, pag-aayos po ng mga irigasyon natin, no? Dahil po ang mga to, yun po ang magpapataas ng local na production. Na yun po yung long-term solution din. No? Pataasin yung local na production para bumaba po yung production cost at bumaba eventually yung presyo po ng ating bigas. No? Of course, yung pag-modernize o yung modernong pamamaraan ng pagsasaka gamit po yung makabagong teknolohiya, isa rin po ito para po tumaas yung local production. Yung pong pagbabalik po sa mandato ng NFA, na bumili po ng palay sa lokal na magsasaka na mas mataas at payagan pong ibenta sila ng mas mura sa panahon po na mataas yung presyo ng bigas. Of course, kailangan po munang tingnan at linisin natin yung mga corruption dyan sa NFA. No? Dahil kung natatandaan nyo, may nangyari dyan noon na meron palang murang bigas tapos ibinenta lang mas sa mahal. ilang tao. So, ibinenta sa ilang tao tapos bakit hindi pa direktang ibinenta sa taong bayan? No? Then, alright. Oo. Then yung agri-value chain and then yung pong budget po sa pre-harvest at post-harvest. No? Dahil sa ngayong taon, 56 billion yung nailaan sa pre-harvest, tapos samantalang sa post-harvest ay 16 billion lang, no? Congressman, sorry pasensya na. Medyo na-miss ko lang kasi nung pinapakita sa ng mga materialis ng opisina yung presyo na 38, 36, 48, ang pinakamahal 50 pesos sa bawat kilo ng bigas. Bigla ko tuloy na-miss. Para magiging katotohanan pa ba ito, Congressman Wilbert Lee, lalo pat mukhang tinatarget naman ng pamahalaan is 29 pesos sa bawat kilo ng bigas. Kong? Well, yun po yung target, no? Ang sinasabi ng ating pong pamahalaan ngayon ay magkakaroon daw po ng 29 pesos na per kilo ng bigas, no? Sa kadiwa ngayong August, no? Ako po, ito po yung pinapanalangin ko talaga, no? Para po magbumaan nga po yung pasanin ng ating mga kababayan, no? Ayan po ang ipinapanalangin ko, pero talagang kailangan po natin i-monitor na maigi ito, no? Kasi yun na lang, gaya ng sabi ko, baka po ilang grupo lang po yung makinabang po nito, no? Pero of course, no, lahat po tayo, yan po yung inaasam natin, no? Yung mura na bigas, no? Meron akong ipinasang panukala, yung House Bill 9020, yung tinatawag kong Cheaper Rice Act. Ito po ang magsisiguro sa ating mga local farmers na pag may ani sila at ibinenta nila yung ani nila, meron po silang kita. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbebenta po ng palay sa ating pamahalaan sa mas mataas na presyo. No? Yan po yung isang layunin sana natin para tumaas po yung produksyon, no? Yung ating po mga local produksyon. No? Para sa akin, higit sa lahat, yan po yung dapat natin gawin. Alright. Congressman Lee, ang nakalagay dito sa isang binasa ko kaninang inamin mismo ni Finance Secretary Ralph Recto yung posibilidad na malugi ang pamahalaan ng 20 billion pesos ngayong taon sa 15% bawas taripa sa presyo ng bigas. Pero ang sabi naman niya, maaari naman daw po itong mabalanse sa pamamagitan ng pagbaba ng inflation na maaari magresulta sa pagbabawas naman po ng interest rate. Any comment on this, Congressman Lee? Well, nabasa ko rin na, John, no? Sabi naman ni Neda Secretary Jen na hindi naman daw apektado masyado yung magiging collection, no, sa tariff, no? Oo, yun naman yung sabi niya, no? Bababa, pagkamat daw bababa, pero hindi naman daw po ganun kataas ang magiging epekto po dito, no? Pero para sa atin, kung talaga mangyari po ito,
maganda po ito, no? Dahil talagang ang makikinabang po, marami po tayong mga consumer. Pero gaya ng sabi ko kanina, John, pagsamantala lang po ito dapat, no? Sa Okay. panahon na mataas yung presyo ng bigas sa merkado, sa world market, pag bumaba na po yung presyo ng bigas sa world market, dapat po ibalik po ito, no? Na Apo. tarifa. Hindi po pwedeng long term hanggang 2028, no? Kasi yun po, no? Apo. Ang akin, siguro 6 months muna, pagkatapos ng 6 months, tingnan uli, pwede naman po, kung hindi pa ganun ka baba yung presyo ng bigas, pwede itaas po ng konti, pwede pong pauti-uti. Kung sa panahon na mababa na masyado, ibalik po natin. Dapat Alright. po ganun sana yung nangyari. Okay, Congressman Wilbert, meron po ditong panawagan itong 17 agri-group na tutol sa Tapyas Taripa. Ang panawagan po nila, magbitiw sa pwesto si NEDA Director General Arsenio Balisacan dahil ayon sa kanila, pro-importation ideology ang meron ng kahilihim kaugnay dito sa Tapyas Taripa na ito. Any comment on this, Kong? Well, ako, una sa lahat, hindi po ako pabor na sa importasyon po natin inaasa yung pong Apo. atin pong pagkain at yung pagbaba po ng inflation. No? Para sa akin, supporting our local farmers, yun po yung depensa against inflation. No? Kung binanggit ko kanina, kung sa paano mga paraan. No? Para sa atin, yan po yun. No? Hindi po ako pabor doon, no? Na isa importasyon nga po inaasa. No? So, bagamat may mga pag-aaral yung ating pamahalaan patungkol dyan, pero inuulit po, dapat po ito ay temporary measures lang. Pero alam naman po natin, Congressman Wilbert, na parang roller coaster ang presyo ng mga produkto, hindi lamang po ng bigas. So parang ang nagdidikta niyan, kung ano yung presyo sa world market, yun po ang nagiging epekto or basihan ng nagiging presyo dito sa ating local market. Pero yung po bang 6 months sa palagay nyo, sapat na yun para ma-monitor ng husto kung ipapatigil na o ipapagpatuloy pa rin po itong Tapyas Taripa na ito, Congressman Lee? Pwede nga po gawin natin, John, no? Kada beses na mag-i-import, no? Pwede natin tingnan kung magkano po no? Yung ating pong world market. No? Pwede nga pong gawin yan na kada importasyon, titingnan natin magkano ba yung world market. Magkakaroon lang po ng range, no? Magkakaroon ng parang isang guide or isang table, no? Kung magkano ngayon ang presyo ng world market, magkano dapat ang target nating presyo, compute natin, makukompute naman po yan eh. So doon po natin ibase yung ating tarifa. No? Pwede pong gawin yan, no? Bakit hindi? No? Alright. Lastly, Congressman Lee, with your indulgence, mismong presidential sister po ang nagbanggit, Senator Amy Marcos, panlilin lang at hilaw na solusyon ang pagpapababa sa rice tariff. Any comment on this, Kong? Well, sa akin, gaya ng sabi ko, ako po ay sa ngayon, pabor po ako dyan, pero hindi po ako pabor na ito po ay hanggang 2028. No? Para sa akin, short term ito, sa ngayon, para bumaba at kung talagang maabot natin yung 29 pesos per kilo ng bigas at may benta natin, may bigay natin sa ating pong mga consumers, pabor po ako dyan. While in the long run, ang gusto ko mangyari, ang ating pong mga lokal na magsasaka, yun po yung tutukan natin, yun po yung tulungan, yun po yung kailangan nating alagaan dahil sila po yung magsisiguro na meron tayong makakain kahit ano po ang mangyari sa ibang bansa. At siguro isang bagay din po, Congressman Lee, with your indulgence, hindi lamang po siguro yung presyo na 29 pesos ang dapat bantayan, kundi kung ano yung itsura ng bigas na halagang 29 pesos ang kada kilo. Yes, tama po kayo, John, din. Ano? Kasi baka nga po, sabi ko nga, kailangan po closely monitoring din. Kasi alam mo naman, may mga pansamantala ring mga grupo, baka yun po ang mangyari na naman. No? Alright. So, binaba, pero hindi naman din maramdaman ng ating mga kababayan. Alright. With that, Congressman Lee, ang Les, meron ka po pong karagdagang mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Maraming salamat, John, uli sa pag-imbita niyo sa akin. No? Naniniwala ako, ang lahat, Filipinos deserve better. We all deserve better. Para walang mapag-iwanan, we should demand better. Ang tutok natin, tiyak na kabuhayan, dagdag na kita, sapat, mura at masustansyang pagkain
at pagsisikap na mawala na ang pangamba ng bawat pamilya na magkasakit sa takot na lalong malubog sa utang at hirap dahil sa walang pampagamot. Pagkasigil po ako sa mga utang na serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Yung mga medical assistants, John, wheelchair walkers, kung meron pong nangangailangan, mag-message lang po sa ating FB page, Congressman Wilbert Pili. Sigurado po sagutin natin yan at ipapadala at pwede rin pong idaan sa programa po ninyo. Sama-sama po tayo at hahakin natin ang isang landas tungo sa isang lipunan kung saan pantay-pantay may hustisya, hindi lang para sa mayaman, kundi para sa lahat. Isang lipunan na winner tayo lahat. Iyon ang hinihintay ko, yung dulo. Yung winner tayong lahat. WTL. Congressman Lee, maraming salamat sa pagkakataon. At lagi nga pong bukas ang programa at himpilang ito for update po, lalo na sa kapakanan ng ating mga magsasakang Pilipino. Thank you so much. Good morning. Ingat po. Maraming salamat po dyan. Maraming salamat. Yan po mga kabalitaktakan, si Agi Party List Representative Wilbert T. Lee. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ang bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanyang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, bawat o basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Samantala, mga Pilipino na kailangan ng tulong medikal, may sagot dyan ang PCSO sa report na ito. Protektado ang kalusugan ng bawat Pilipino sa ilalim ng Medical Assistance Program ng PCSO. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Charity Assistance Department ng PCSO, na handa silang tumulong sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal. It caters to sa lahat ng individuals who are in medical crisis. Kasi po kahit yung mga middle class, may trabaho, kumikita ng maayos, but when they get sick, naaantala ang lahat. Natitigil ang trabaho, walang income, so paano ang medical bills? Kailangan ng tulong. Marami namang serbisyo ang nasa ilalim ng Medical Assistance Program ng PCSO. Marami po kaming serbisyo. Yun po, unang-una in partnership with PhilHealth, meron po kaming hemodialysis. Pwede po kaming magbigay dyan, despite PhilHealth giving 106 sessions, kung magkukulang po, kasi nagkukulang po yan kung na-hospital, nagkakasakit ang pasyente. So we provide for the rest. Ngayon, meron din po kami yung EPOID-IN, which ang alam ko po ay PCSO lang na nagko-cover, hindi po ito kino-cover ng PhilHealth. Ito po yung gamot na iniinisyon habang nagda-dialysis. Yung other specialty medicines, meron po kami noon para sa mga hemophilia, yung mga rare diseases, yung mga psoriasis, mga arthritis, yung mga ganun po. We have those. Meron din mo kami, syempre, pag na-hospital, doon mo kami patok eh. Yung pag na-confine, kulang ang pambayad, meron po kami gano'n. Meron po kami chemotherapy. Syempre, kailangan po yun. Nagbibigay din po kami para sa mga diagnostic exams, kumukha ng PET scan, CT scans, yung mga ganun po. At nagkakaroon din po kami ng mga implants, yung mga nilalagay sa puso, yung mga gano'n. Yung valves po, yung sa mga stents, sa mga... At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pasada Balita. Mano po, Ninong Winner. Samantala, nanindigan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na hindi kailangan ipagbawal ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Ito ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ay dahil alien hacking at scam syndicates ang tunay na banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa halip-an niya na silipin ang pagpapatakbo ng mga pogo, dapat paigtingin ang anti-crime operations laban sa mga pinaghihinalaang alien hacker, scammer at cyber criminals. Iginit din ni Chairman Tenco na hindi na dapat bulabugin pa ang mga lisensyadong gaming operators dahil mahigpit na nila itong binabantayan.
Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Tinalo ng Adamson University ang Bacolod Taytong 25-20, 25-5 at 25-22 at nagkampiyon sila sa 2024 Shakey's Girls Volleyball Invitational League kahapon. Abigail Segi at Loris Tudao ang bida para sa Adamson at tinulungan sila ni Shaina Nitura para makuha ang titulo. Ang sabi ni Lady Baby Falcons head coach JP Ude, sinabi ko sa kanila na ang mindset nila i-renew nila when in doubt sa mga ginagawa nila. Sabi ko, you must put in the right mindset so that magiging maayos ang flow ng galaw ninyo. Tudao may 11 points sa 5 kill blocks, 4 na atake at 2 aces. Si Nitura at Segi may tig 10 puntos. Samantala, ang King's Montessori School panalo sa National University Nazareth School 25-18, 24-26, 25-23 at 25-22 para makuha ang bronze medal sa torneong sinusuportahan ng Shakey's Pizza. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Extended ang Shell Advance All-in-One promo. To join, bumili na kahit anong participating Shell Advance variant. Pumunta sa website at i-type ang code mula sa bote at ibang detalye. Hintayin ang confirmation email mula sa Shell. Abangan ang announcement sa Shell Philippines Facebook page. Extended na, pinadami pa ang papremyo. Manalo ng free 1-year supply of engine oil o tumataginting Honda Click 125i. Kaya sali na! Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom. Ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang foreign exchange reserve ng Pilipinas noong nakaraang buwan. Ito'y dahil sa mataas na foreign currency deposit ng pamahalaan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa datos ng BSP, umabot sa $104.482 billion ang gross international reserve o hawak na United States dollar ng bansa noong Mayo. Mas mataas ito ng $1.835 billion kumpara sa naitalang $102.647 million sa pagtatapos ng Abril. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inilagay ng United Nations ang Israel sa global list ng offenders dahil sa pagkamatay ng mga kabataan sa nangyaring gyera sa Gaza. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, isasama sa global list ang mga bata at ang nangyaring kaguluhan na isusumite sa UN Security Council sa Hunyo 14. Ikinagulat naman ni Israel Ambassador to UN na si Gilad Erdan ang naging desisyon ng UN kung saan tinawag pa niya itong isang nakahihiyang desisyon. Ikinagalit naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang hakbang na ito ng UN na inilagay nila ang sarili sa blacklist of history. Pasada Balita. Habol ko lamang tong good news hinangaan ng isang panganay na babae sa social media matapos niyang ibahagi na napagtapos niya ng kolehiyo ang 4 na kapatid. Sa kanyang TikTok account, ibinahagi ni Abby Ida ang kwento sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Ayon kay Abby, huminto siya sa pag-aaral para mag-giveaway sa mga nakababatang kapatid. Ito'y dahil hiwalay ang magulang ni Abby
na kailangan niya maghanap buhay para may taguyod ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Pasada Balita! Dyan, congratulations! At sumayin niyo ang isa pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Happy birthday, Engineer Jeneline Rico Hermoso ng Aliw Switcher. Happy birthday! Tatahi-tahimik ka, ha? Birthday mo pala, ha? Happy birthday, ate. Paano naman yan? Pansit, pansit, pansit. Hoy, oras na, alas 8 ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.